Bro Maria, may tanong ako. Yung si Satanas ba, mayroon ba siyang sinabi sa Biblia na ah, ako'y tunay na Diyos? Ako'y tunay na Diyos, si Satanas. Kasi nagpapasamba siya kay doon kay Kristo. Nagpapasamba siya. So, mayroon bang sinabi si Satanas na ako'y tunay na Diyos? Walang mababasang ganun eh. Wala akong mababasang ganun. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya eh, ayon din sa nasusulat eh. Ang Diyos lang ang dapat mong sambahin at paglingkuran. Kasi meron talagang iisang Diyos eh, na dapat sambahin at paglingkuran. Sinagot siya ng Panginoong Hesus na gano'n eh, kaya hindi tanggap ni Satanas yun eh. Na ayon sa nasusulat, ang Diyos lamang ang dapat mong sambahin at dapat mong paglingkuran. Doon sa pananalita ng ating Panginoong Kristo doon, pinapakita niya talaga na merong pinakamataas na Diyos eh, kay Satanas eh. Kahit hindi tunay na Diyos, sinabi man lamang ni Satanas, ako'y Diyos. Meron pa gano'n? Hindi, ang sinabi doon, ikalawang Korinto ng 4:4, na binulag ng mga pag-iisip, ang Diyos ng sanlibutan. Diyos ng kasamaan kasi yung tinutukoy doon eh, Diyos ng sanlibutan eh. Pag sa sanlibutan kasi, Diyos-Diyosan yun. Pag sa kalangitan, tunay na Diyos yun, kaya ang ginamit, Diyos ng sanlibutan. Hindi Diyos ng lahat. Kaya nga, nagpapakilala pa si Satanas na ako'y Diyos sa Biblia. Kasi sinabihan siyang Diyos ng sanlibutan ni Pablo eh. So nagpakilala pa si Satanas na ako'y Diyos. Sa diwa, sa mga diwa, pag bumabasa ka ng Biblia, si Satanas kasi, meron din kasing kakayahang magbigay eh. May kakayahan din siyang pumatay, kaya nga, pero maliban kung pahintulutan ng Diyos. Meron pang mas mataas talaga sa kanya eh. Hindi siya makakapatay kung hindi siya papahintulutan, kagaya kay Job. Kahit na si Satanas ay may kapangyarihan din, pero alam niya na meron pang mas may kapangyarihan sa kanya. Kaya, tinatawag lang siya ni Pablo na Diyos ng sanlibutan dahil dinodiyos kasi nung mga ibang mga tao si Satan eh. Dahil kahit nga sa panahon natin ngayon eh, merong mga iglesia ngayon, ang Diyos nila si Satan eh, sa ibang bansa. Kaya yung Biblia, totoo talaga eh. Kaya ang ginamit, Diyos ng sanlibutan. Hindi Diyos ng lahat. Sinabi ba talaga ni Satanas na ako'y Diyos or ako'y gaya ng Diyos? Isaiah 14:14. Ang sabi niya dyan, magiging gaya eh, ng kataas-taasan. Ibig sabihin, nangangarap siyang maging Diyos. Magiging gaya ng kataas-taasan. Sa ibang translation ng Biblia, ang sinabi niya, sa banal na Biblia Tagalog naman, sabi niya, aakyat ako na mas mataas sa mga ulap, gagawin kong kataas-taasang Diyos ang aking sarili. Ibig sabihin, hindi siya Diyos. Pangarap niya, gagawin niya na kataas-taasang Diyos ang kanyang sarili. Pero alam niya sa sarili niya, hindi talaga siya Diyos eh. Kaya sa ibang salin ng Biblia, sa banal na Biblia Tagalog, sabi niya, gagawin kong kataas-taasang Diyos ang aking sarili. Kasi nga, hindi siya Diyos eh. Kaya plano niya, gawin niya yung kanyang sariling kataas-taasang Diyos. Kahit si Satan, alam niya, hindi talaga siya Diyos. Pero plano niya, gagawin niya yung sarili niyang kataas-taasan Diyos. Sa ano naman, banal na Biblia naman, sabi diyan, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Alam niya talaga hindi siya Diyos, kaya ang pangarap niya, maging gaya ng kataas-taasan. Kumbaga si Satan, sa sarili niya, alam niya, hindi talaga siya Diyos. Pero pangarap niyang maging Diyos. Yung talata na yan, sapat na ba yan na para sabihin na si Satanas ay nagpapakilalang Diyos? Maaaring pinapakilala niya yung kanyang sariling Diyos kasi pangarap niya yun eh. Pero kahit si Satan mismo, alam niya hindi siya Diyos. Kasi siya mismo may sabi Isaiah 14:14, sa Biblia naman nakasulat. Sa banal na Biblia muna tayo babasa.
aakyat ako na mas mataas sa mga ulap. Gagawin kong kataas-taasan Diyos ang aking sarili. Tignan mo yung salita. Gagawin kong kataas-taasang Diyos. Siya ang gagawa sa kanyang sarili. Na magiging kataas-taasang Diyos siya. Kasi nga, hindi naman talaga siya kataas-taasan Diyos. Alam niya eh. Kaya gagawin niya. Ibig sabihin, si Satan mismo alam niya na hindi siya Diyos. At hindi siya kataas-taasan Diyos. Pero pangarap niya maging Diyos. Kaya si Satan, kung pangarap niya maging Diyos, sa mga diwa, maaaring ipinapakilala niya yung kanyang sariling Diyos sa mga pagkilos na may kakayahan din siya. Tapos, wag tayong susunod sa Diyos, sa kanya tayo susunod. Kasi nga, pangarap niya maging Diyos eh. Gusto niyang maging gaya ng kataas-taasan Diyos. Pero alam niya sa sarili niya, hindi talaga siya Diyos. Alam niya. Kaya nga ang ginamit, sabi diyan, dito naman tayo sa banal na Biblia Tagalog, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Sabi niya, ako'y magiging gaya. Pag sinabi kasing magiging gaya, nangangarap ka palang maging kagaya nun eh. Ibig sabihin, hindi talaga ikaw yon. Yung gusto mong gayahin, hindi talaga ikaw. Pangarap mo lang maging gaya. Kaya si Satan, alam niya, hindi talaga siya Diyos. Pangarap niya lang, magiging gaya ng kataas-taasan. Okay, doon sa konteksto ng 14:14 ng Isaias, may makikita ba tayo diyang pangalan ni Satanas? May makikita ba tayo diyang pangalan ni Satanas? Satan ang tinutukoy dito, tignan mo sa 12. Tignan mo Kasi ganito yan kapatid, tignan mo. Ano pat nahulog ka mula sa langit? Kaya yan, talagang meron sa Biblia tinutukoy, hinulog mula sa langit eh. Kung paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Nilaglag siya, yung nagpahina sa mga bansa. Sino ba nagpapahina sa mga bansa? Wala namang may kapangyarihan sa atin na magpahina sa mga bansa eh. Mga bansa, ibig sabihin, napakaraming mga bansa. Sa makatuwid, may kapangyarihan to. Tapos ibinagsak to sa langit. Sa Biblia, sino ba ang mababasa na ibinagsak mula sa langit? Hindi ba si Satanas yun? Ito, nasaan? Nasa Lucas, 10:18. Sabi niya, nakita at sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng lintik mula sa langit. Balikan natin yung Isaiah ng 14:12. Ano pat hinulog ka mula sa langit? Si Satan talaga yun. Bakit? Nagmataas siya eh. Sabi niya, maglalagay ako sa ibabaw ng ulap na yan na ako'y magiging gaya ng kataas-taasan Diyos. Kaya sa Isaiah ng 14:12, ano pat inihulog ka mula sa langit? Sino ba yung inihulog mula sa langit? Di tama nga. Si Satan nga, sabi ni Kristo. Doon kasi sa Lucas, nasa lupa ni si Kristo noon, nakita niya si Satanas mula sa langit na hulog. So, nauna, nasa lupa siya dito nung sabihin niya eh. So Mario, nakikinig lang kami sa inyo. So huli na pala nang mahulog si Satanas, huli na kasi nasa lupa si Kristo. Maling yan, maling pag-iisip yan kapatid. Ibig sabihin, huli na eh. Kasi nga, yung anak, sumasama yon simula pa ng una. Kawikaan 8:22. Hindi pa nilalalang ang lahat ng mga bagay, kasama na ng Ama, yung karunungan. Tapos nung sabihin ni Kristo yun sa lupa, nakita ko si Satanas. Ibig sabihin ba, yun lang yung panahon na yun, nung nasa lupa siya, nung makita niya si Satanas. Hindi. Mali utak mo niyan. Si Kristo, yung Jesus, yung Panginoong Jesucristo natin, nung una pang panahon, hindi pa nililikhaan lahat ng mga bagay, kasama na siya ng Ama. Sabi nga sa Kawikaan ng 8:30-31 eh. Sabi nung karunungan, ako'y nagagalak sa kanyang lupang tinatahanan eh. Sa 22, inari ako ng Panginoon nang pasimula ng kanyang lakad. Bago pa pinasimulan ang gawa ng una. Kasama na siya eh.
Tapos sasabihin mo ngayon, eka, bago lang pala yan si Satan na laglag. Umiiral na yon, matagal ng panahon yung Kristo. Karunungan at kapangyarihan ng Diyos yun kasama na yun ng Ama. Kaya kung makita niya yon, hindi ibig sabihin, nung sabihin ni Kristo yon, dun niya lang nakita. Matagal ng panahon nakita ni Kristo yon. Umiiral kasi yung kasama ng Ama yun kaisa yun ng Ama